Ang yabang mo naman, hindi naman yung trabaho mo. Teka! Alam mo pala tayo tatakbo dito. Magsalita lang tayo. Welcome to the Adulting Chronicles. Today, we will unravel the challenges and victories of navigating adulthood. Join us as we explore practical tips, share personal stories, and dive into the complexities of mastering life's essential skills. Whether you're just starting out or looking up to level up your adulting game, together we'll share laughs, insights, and our unique perspectives on this journey through the so-called adulthood. Yourself. So, my name is Amy. My name is Rolly Zon. I'm Venus. Two And things we that are the Powerpuff Girls. So, introduce yourself and share two things that you are thankful for. Hello, my name is Amy. Two things that I'm thankful for: good health of me and my family, and food. What we have today? Oh, bakit? Ganun lang, te. Ganun lang. I'm Rolly Zon. Two things that I'm thankful for is same as Amy, good health to me and my family. And In the whole wide world. I'm still employed. Yes. Unlike my friends. That's me. Charis. Wag mo po natin banggitin kung sino. Go! I'm Venus. Two things that I'm thankful for. Same. Good health. And then next is, I think I'm wiser now. Sorry. Okay, so today in the Adulting Chronicles, we'll be diving into the topic. How did you guys... Sabi na nga ba, te? What? How did you guys, or how did we land the jobs that we have today? Ano mo trabaho? Kung may trabaho ba Dati po tayo? akong talkie. Okay, so let's explore ano nga ba yung mga naging trabaho natin, and do we feel like we're in the right career path? Career? Model? Ngayon, yun. Or you guys can also share yung mga naging trabaho nyo, mga work experience nyo. Go, Rolo Sandal, parang marami kang gustong sabihin. Hindi, kasi... Yung sa probinsya, start mo. Isama mo yun, ha? Okay, Yeah. So, I've been working for 8 years now. 8 years pa lang? Yeah, going 9 years. Same industry, BPO lang. So, nag-work ako sa province for 2 years and 3 months. Same din BPO, then came here in Metro Manila. Nag-apply ulit ako, same industry, BPO. Been in my current company for 6 years now, more than 6 years. So, yun lang naman yung naging trabaho ko. Aside from pagiging i-blur mo na lang. I-blur mo na lang yung para ma-confuse sila. Paano kung hindi? Tapos wala yung mag-chat sa'yo. Ikaw pala yun. Puta pala si sis. Anong naging course mo nung college? Courses. Hindi. Feeling Ah, course. Major in call center. maayos ba? Bachelor of... Kaya mga tayo, hindi ka nakarating ng college. Okay lang, hindi parang Bachelor of Science in Computer Science. Science? Ano yung science? Parang doble-doble yung science na narinig ko. Bachelor of Science in Oo Computer nga, Science. BSCS. Kung sa'yo siya, te. Sorry, Ala, limited lang yung alam ko first sa time. course. Da. Pwede ba? Anong course mo? Education. Parang hindi lang siya. Hindi po ako din eh. Hindi ko rin alam eh. Paano ko magsabi.
Paano ka napunta sa call center kung comsci ka? Naglakad. Hindi mo siya na-try na ano, yung field na yan. Hindi niya kasi kaya mag-jeep. Wala pa siya mag-jeep. Lakad-lakad lang kasi sa kanila. Paano ako napunta sa call Sa center? labo kasi yung ano nila doon. Hindi pa uso Mode sa of inyo. transport. Nung nag-apply ako, naglakad lang ako eh. Hindi. Paano ako napunta sa call center? Hindi ko Naisip mo ba yung buhay mo na pag-graduate mo, magko-call center? Graduate ka ba? Kaya nahihirapan eh. Hindi, kasi itong BSCS, yung course ko, mahirap talaga makapasok sa sa field namin. Kasi kung Hindi ako magsalita. Oh. yung mga programmer, mahirap talaga makapasok as a programmer. Kung hindi ka Yung sa trabaho. Okay. kung hindi ka batak sa pagko-code, Kala ko pagka-create bumabata ng mga kasi. program. Putang ina, wala na tayo naayos. Sabat kayo ng sabat, putang ina. O di ulit yung may sagot mo. Hindi, Oh. parang nga fun siya eh, right? Ganyan naman siya. Siyempre, siya lang yung kita yung lag sa atin. Correct. Okay. Going back, guys. So, ayun na nga, mahirap kasi makapasok dun sa field or yung sa inline sa course na tinake ko. So, ayun, pinili ko na lang na mag-work sa BPO kasi yung BPO malaki kitahan. Depende kung anong kumpanya. Kung ano Ano yung pinakauna mong company? It's Avion. Yung nag-awol Back in siya. Ilocos. Sorry. Meron call center sa Ilocos. Yeah, we have a Joke lot. lang. We have a lot of call center in Ilocos. We have Accenture, Alorica, Teleperformance, Ano ba yan? Madami na. Sutherland, oo. In fair. Tapos madami Akala pa ko sa kami. Iloilo lang nagbanda yung marami na. Iloilo and Ilocos is different. Magkalayo ba yun? Mami, Kasi from parang north to ay, south tayo. parang ang layo. ay, ano ka ba naman? Ang layo nun. Ang geography is not geography. Ayan ha. Hindi siya nakinig noon. Nung klase nila sa Araling Natulog Panlipunan. siya. Te, hulaan mo, ano rin course ko? Courses. Ay, di ka di ba, boss? Kumsay din. Kumsay ka? Yung umaarte siya na mahirap makapasok sa field namin. Kasi ina, kung makaarte siya, kala mo hindi kumsay yung kausap. Mami, mahirap naman talaga. Bakit? Pero Sige. tao naman, yes. Mabilis? Eh, kung nahirapan si Rollison ng I sobra. totally agree. Mas lalo na siya. Kumsay siya. Pero yun talaga yung gusto mo take the course. Hindi. Bakit? Actually, nung nag-enroll ako sa college, ang first priority ba? Anong tawag doon? Oo, parang ganun. First priority or first choice is mo. education, secondary education. Tapos, second ko is HRM. Pero, Ba't hindi nag-HRM? anong tawag doon? Waiting list ako doon both sa first and second na choice ko. So, nung pumunta ako doon sa college ng Arts and Sciences, meron silang available na slot. Tapos pasok naman yung grades ko noon doon. So, ayun, BSCS, tas gusto din ng magulang ko. So, wala akong choice. Oh. Na BSCS yung kunin mo. Oo. Pero pag-graduate mo, hindi mo naisip na gamitin yung course mo? Hindi. Bakit? Ba't ka parang... Kasi ayoko din naman nung course ko eh. Ang tanong, may naintindihan ka ba? May napulot ka ba doon? Meron naman ako napulot and I know how to make website, I know how to Pero make. totoo yan. Oo, gawin kita ng porn Yun site lang din mo. yun na, ano, Check yun lang it. din natutunan ko, te. Gumawa lang din ng Pero kasi website. boss, alam mo yung unfortunate doon, parang mahirap rin talagang i-pursue yung field mo. Kasi nga, let's say, sahod, hindi, kumbaga passion versus practicality, right? And hindi, ang Actually concept doon, kasi yun sa malaki programmer, malaki ang sahuran. Malaki. Kaya mong sumahod ng 120, 130. Oo, Kaya Hindi ka nga mo makisabay. Oo, kung talagang batak ka sa yes. kagaya nga nung sinabi ko kanina, kung batak ka talaga sa pagpo-program, kikita ka ng kikita ka ng malaki. Malaki talaga. Lalo na Actually, kapag malaki may yung sahod project ng ka, mga oo. ganon, yes. Unless talaga ibang level yung skills mo. Oo. Dapat talaga, kasi hindi naman maraming, halimbawa sa isang company, hindi naman 10 programmer yung kukunin nila eh. Oo. So, kailangan marunong ka talaga. So, ganun yung peg doon. Tsaka parang hirap-hirap nga niya. Tapos, teka, wait lang. Nakakaramdam ako, bakit ako lang palagi Wala, yung yun lang yung naging tinatawag? trabaho mo, te? Kasi Yun yung lang, first. wala. So
So BPO na talaga yung ano niya, inatake ng industriya. Yun lang yung naging Di ba trabaho nag-artista mo. ka, te? Oo, pero hindi ko pinurso kasi naaawa ako sa mga baguhan noon. Kasi nga, Ano yan? kung tutuloy ako sa pagiging artista, Baka mawalan sila ng baka trabaho mawalan lahat. sila Si ng Marian project. yun, kapanahunan ni Marian, na-threaten siya. Fuck you. Hindi ko kabatch si Marian, te. Ang mga kabatch ko Te, is... yung Marimar si Polgoso Kim Chu. yung inaano mo, te. Hindi, King Chu. My God. Julia Barreto na daw. Ayan, yung mga ganyan. Wala tayo, huwag tayong umarte. Sila Nash Aguas, Julia Barreto, mga ganyan. Ilan taon na ba sila, Julia? Mga bata pa Parang 24 mga bata si pa kami. Julia. Te, bata pa sila. Early 20s. Pero ikaw maaga ka na agna. Okay, so me, nag-working student ako before eh. Parang, pero sa ano yan siya? Anong unang course mo? BS Ed, Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Halata naman. Ba't Fucking Filipino? P. Pero bakit Filipino muna? Kasi nga, hirap ako mag-English, right? So sabi ko, para hindi ako mag-English, Filipino lang, pero grabe, mas mahirap siya. To be honest. Hindi, parang mas mahirap yung English kasi sabi mo nga chocolate. Tangina mo, sabi mo nga triple eh. Te, ba't kasi ganun yung mga... Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam kung ano nangyari pagkatapos ko tawanan si Venus. So, bumili po kami ng coffee. Ay, Tapos, yung sa akin walang katotohanan, yung sabi ko chocolate. Hoy, hindi talaga. Hindi talaga ganon. tapos magpila po namin. Inunaan po ni Eh, Venus. natarantanan kasi ako. Chocolate. Hindi ko alam, hindi ko mga... Oh, Chocolate. Hindi mo kayang ulitin. Chocolate meaning- nga, te, chocolate. Parang ganon. Sabi chocolate pudding. Ano po? Chocolate pudding. Okay. Chocolate macadamia. Going back, so nag-working student ako, parang sa McDo yun. Pero during the... Parang sa McDo, hindi ka sure. Hindi, parang ano lang kasi ako noon eh, walwal ira pa. Parang habang nag-aaral, nagiinom, tapos Ba't nagtatrabaho. ganun yung buhay mo? Grabe. Napariwara, eh, pero nakagraduate. Pero hindi mo naman eh. pinasok Saan ka yung- nag-aral? Sa ICCT, sa May Kainta. Doon sa doon sa, ay, ba't ka inta? Ba't ang layo, te? Kasi doon nag-enroll yung mga friends ko nung high school. So, Ala. yeah. And then, after I graduate, nag-teach ako for 2 years. So, naging advisor ako ng second year high school. Wala pang K-12 noon eh. Pero kasi sobrang liit ng sahod kapag... Kala ko sobrang late mo. Sobrang late mo. Para susunod yung mga high school student. Actually ha, para kami mga estudyante pare-parehas. Ayan. Kasi ang liit eh. Naka-uniform ka lang, no? Naka-pang teacher ka lang na uniform. Minsan pati ako pinapagalitan ng principal. Sabi ko, ay teacher po ako. Ako po yung advisor." Nakakaloka. Kaso kasi hindi ako nag-board exam. So, ang kaya ko lang pasukan that time is private. Private schools lang. Kaso, kasi pag private ka, sobrang baba ng sahod. Like, grabe. Below minimum talaga. Magkano? 8,000. I-reveal ko ba? Oo, syempre. Para malaman ng mga tao magkano sa ng teacher sa private school. Ano lang yun cut off ko, parang mga 3K, 4K. Gusto niyo diba? yun? Lagi sa Ganong 8,000. level. Grabe. Yes. Private. Tapos ikaw pa yun na Manila Graduate paper mo kayo? pa yun. Oo, mga Manila, yung mga... Yung mga anong tawag dun, mga materials mo. Yeah, visual aids. Sa'yo yun. Gastos mo. Totoo yun, boss. Kaya hindi talaga kaya. So after that, Grabe, doon sa ako magkano lang sinasahod ng mga teacher? Oo. Pero kapag public, Pero hindi rin ganun kalaki ha. hindi rin ganun kalaki, pero mas malaki compared to Oo, private. parang 20 to 30 naman na sila. Public. Kaso, ang hirap din eh. Kasi... Bakit Kasi mo naisip pag-education? yung untraditional Napaisip siya family bigla. kasi, parang may paniniwala sila na mas madaling makapasok ka sa teacher. Alam mo yung mga ganun. Para kasing lahat daw ng tao kailangan mag-aral. So, mga ganun pa. Maraming trabaho. Parang kapag hindi nag-teacher ka, mauubusan oo. kasi parang Oo. sunod-sunod na ano. Oo, kasi Pero lahat grabe ka naman nagtrabaho sa fast food nun. Oo, grabe nga. Kung ganun yung sahod mo, di ba? Maganda lang talaga yung title. Yun yung sinasabi ko kanina na passion over practicality. Eh, kaso hindi kaya. Siyempre yung bills na laki, right? So, way back 2016, I guess, I joined BPO. So, nag-start ako with TP. And then after that, Convergys and Teletech. Tapos pinaka-last Hopper is... ka pala. Upper siya, te. Bago siya nag-IBEX. Hala, sinabi ko yung kampan. Bago Okay lang, siya, Nilanggit naman yung teleperformance. Hindi, pero kasi those are my immature, era. Mm. Kasi
ano pa After ka kasi feeling mo- nag-start ka ng IBEX ng 20. Te, bago ko siya makilala, te, ano ka ba? Bago nga siya diba? Bago nga siya na-promote, te, diba? Wala nga siyang ginawa kundi uma-absent. 27 Tinuturuan niya pa kayo kung paano Huwag uma-absent, niyo ako diba? siraan sa podcast na to. 2017 ako nag-start sa IBEX. Alala mo, 2017 siya tinuturo nag-start niya ng dati. IBEX. Sabi niya 2016 siya nag-start mag-BPO. So ano bang pinupoint mo kasi? Tapos nakatatlong kumpanya siya Nasa bago 5 months, IBEX. 5 months nga lang siya, te. Tapos meron pa Oo hindi siya nga, na regular. May awol pa dun siya rin. So, Kaya naman pala, nung nag-break tayo, tas galit siya, nung tumakbo kami, iba yung na-auto-in niya. Nabaya kasi sobrang taranta niya. Ano ka Yung ba, abaya, yung abaya ko yung na-auto-in niya. Te, ano ka ba? Kasi yun yung mga panahon na nagbabagong buhay na siya. Kasi naalala mo dati, tinuturo niya pa sa inyo, ganito Ayan, lang yan. paano Isang ano. araw na kasi absent sila, lang yan at hindi saka sila kalahating marunong. isang half day. Pwede, pasok ka pa rin sa absent. Siya mo, yun yun ang tinuturo, di ba? Ayan. Hindi pero, ko paano, top 1, di ba? hindi ko paano mai-hit yung stats mo kung paano ka papasok sa absent. Kaya hindi mo aakalain, lubos akalain kung paano siya naging manager. Yes, very true. Well, I guess what Pag-ibig helped me doon, no? Kasi hindi naman ako ganong feedback rin to eh. Kasi TL namin siya before. We are the agents. So, hindi Kating naman kami. ganun kagaling talaga mag-English. Pero yung pag-balance ba ng performance, paglaro ng numbers, yun talaga. Yung diskarte. Yes. Oo. At saka dati pa lang kasi when I was an agent, may leadership yung sa katawan. Parang yung mga katim ko, inaaway ko, yung medyo feeling tagapagbano ng kumpanya. Teka lang, te, May pagkatas ganun mo, pabida na effect. pagkatas mo mag-McDo, nag-BPO ka na. Wala ka na ng iba Nag-teach naging nga ako trabaho. for Ay, 2 pagkatas years. mo Alam mo, hindi ka mag-teach. nakikinig. Pagtapos ko mag-teach ng 2 years, doon ako nag-BPO. Ba't mo naisip mag-BPO? Kasi nga wala nang pera, boss. Hindi yun talaga yung naisip mo, magko-call center na lang ako kaysa mag-teacher ako? O Actually, nagkataon lang? Medyo nag-away kami nung directress. Tapos, yun na rin, sumama na rin. Kasi pag teacher ka, very rewarding yung mga reaction ng students towards you. They are very sweet eh. Kaso nga lang, nagkaroon ng misunderstanding ako sa yung director. Akala ginawa niya yung Ayan. estudyante kasi nga magka-height lang sila. Oo, napagkamalan. Pero ayun, pero mainly, sahod talaga. Pero sa yung first company ko, 15K lang dun, mams. Oo nga, ganun naman talaga dati. Mababa yan eh. Ngayon, doon Magkano na lang. una mo sahod, Rolly? Provincial rate kasi ako eh. 2K. Magkano nga? 10,000 Seryoso? ka-province. Oo. Pero magkano lang naman ata bilihin sa inyo? 5 piso lang. Walang pinagkaiba ng bilihin dito sa doon. Ang maganda lang kasi is, Feeling ko di naman tayo mababash pag sinabi natin, pag nasar natin si Rolly sa Hindi, matagal na kasi naman natin siyang brand eh. depende yun siya na manonood. Oo. Eh, Sa mga hindi audience. simpat siya ang puta. So guys, binabash nila Oo. binabash nila yung mga taga-province, guys. Di taga-province kami. Pero taga-probinsya din sila, hindi ko magets. Iba lang yung Nagano probinsya ka ba nyo. sa province, boss? Hindi, te, Cavite. Ngayon, ikaw, probinsyano Kaya siya. nga. Kaya nga nung Pero nag-BGC iba naman kami yung nalilito pagka-probinsya siya. namin sa pinagka-probinsya nyo, Hindi. te. Magkaiba. Huwag Kasi, tayo te, kumarte. Kasi yung sa Tagalog inyo, pa rin tayo. wala kayong SM. Wala kayong Hindi. Robinsons. Baka pag umikot ka sa amin, Wala pa kayong magulat Starbucks. ka. Akala mo, nasa BGC ka. First time mo makakain. Ang taray mo naman. First time mo makakain sa Samgyupsal na tigfa 599 kasi nasanay ka sa 199 tsaka Te, 299 ako sa nasabi nun Cavite. sa'yo kanina. Kaya nga, Ayoko na lang talaga ito. sa Cavite. te, alam natin parang first time mo magsagyup sa kanina kayo. Kaya ka nang patanong kung mabayaran mo rin sa Ang tanga, nakakainis. Babayaran to, di ba? Oo. Imbis na hindi na mabayaran, talaga nag-proactive siya. Hindi, maawa kayo sa mga ano. Hindi guys. talaga, te. Binabalik lang nila yun doon kasi Te, hindi naman wala na to. akong gawa. Huwag mo kong artihan. Sabi mo, ibulsa na yan. Tangina Sabi mo mo. nga, te, nung magbibigay nga ng tip, di ba sabi mo, wala pa itong bibigay. Hoy, hindi ganun. Sabi ko, ba't ang laki? Kasi she was planning to give 1,000 for tip. Eh sabi ko, bakit ang laki? Nagdagbawas na yan. Ang kuhay na. Hindi tayo mayaman ha. Di, parang wala nangyari sa usapan natin. Puro plates. Ayun lang naman yung aking career. Naisip mo ba na mag-call center ka na lang sa buhay mo? Actually, pinag-pray ko yun ha. Sabi ko,
kay Lord nun before kapag Ala, nag-call hindi ka center ako. naniniwala dito. IDs pala. Na kapag nag-call center ako, magtitinuna ako, te. Pero hindi ka nagtino. Naghapon. Naging grasshopper Oo. ka. Naging hopper ako. Pero 3 company lang naman yung hinakbo. Buti na, Nag-hop ka pa rin. so buti na lang pala nakilala mo ako. Oo. Kasi kung hindi baka, baka tayo Nag-decide ilang na buwan. naman ako. Mga nag-resign. Pero ito namang last company na kung saan tayo nagsama-sama. Matagal naman ako doon 7 years. No, duh. Kaya nga. Kaya nga, natuwid na yung landas. Natuwid na yung daan. Masaya ka naman sa trabaho mo ngayon. Ikaw, Rolly, masaya ka ba sa trabaho mo Ay, ngayon? putang ina. Ang ina. Halatang di mo sa'yo. Halatang namin mo. What if, sagutin Hindi. mo din muna yung question, yung tinanong namin. Ano ba naman yan? Mahaba kasi yung akin eh. Akala ko ba tayo to? Okay, ano, yung pinakauna kong trabaho. I-include mo yung pagiging hostess mo. Pokpok, oo. Wait lang, ito nga yung pinakauna ko. Totoo to ha? Wait lang. Yung totoo to ha, yung pinakauna kong trabaho Marami yun siya. sa Julie's Bake Shop. Totoo ba yan? Totoo Ba't ka nga. tumatawa kasi? Hindi, totoo nga. Nakakatawa ba yung mga Hindi nagtatrabaho? ko alam. Tsaka hindi ko alam tawa. Hindi, i-explain ko kasi kung bakit. Hindi, bakit mo ikaw natawa? Kaya nga, explain ko kung bakit ako natawa. So, yung pinakaunang trabaho ko sa Julie's Bake Wait lang, Shop. i-pause mo. Naglag pa Yung ano. Tapos nakaitim kami pareho, tapos ikaw pink na pink. Dapat dito ka sa backseat eh. Wala na, na-start na natin. So, going back, Going yun nga, yung pinakauna kong work. Hello? Ala, Julie's Bake Shop. Julie's Bake Shop. Hindi kaya ako natatawa kasi. Siguraduhin mo makatanggap-tanggap yung explanation. Reason Kaya ako mo. natatawa. Kasi 1 week lang ako doon. Alam mo bakit 1 week lang? bakit? Kasi nga, Nagnakaw. nag-draw na si short eh. Totoo. Oo. Parang laging short ng 30 pesos, Ba't ka kasi ganyan. nagnanakaw ng Hindi pamasahe? talaga te. Hindi ko alam. Okay, nisas lang yung bahay namin Oo, makain ka doon. ng tinapay. Tapos ayun, te, tinanggal nila ako kasi laging ang short ng 30, ng 80 pesos. Hindi ko alam kung tanga ba ako Magkano magsukli. sahod sa Julie's Bake Shop, boss? Parang ano, yung per day ko doon parang 130 per day, gano'n. Tapos na-short ka pa ng 30, punyeta. Iuwi mo 100, pamasahe mo Ganon. pa. Oo, ganun siya. Well, actually, hindi ka na rin naman lugi. Pero kasi nung time na yun, 15 years old lang ako, huwag kayong umarte dyan. So, syempre, hindi ko pa nare-realize yun na Eh, parang, bakit ang parang aga mo kawawa. Hoover? Kasi yung maaga ako nagka-baby. So, Okay. kailangan mag-work ako para hindi man ako maasa sa nanay ko, ganyan, keme. Sa nanay ko lang, sa magulang ko pa. Tayo na to. Kaya, sabi ko, kahit anong work lang, para lang, para lang may work ako, para lang hindi masabi na, ganyan. So, hindi ko na-realize na mukhang tanga yung trabaho na 130 pesos lang per day. Tapos Kala ko na-short na ka pa. bake shop. Hindi! Kasi yung ano- Syempre dati hindi mo naman feeling mo kasi nung bata ka, di ba parang ang laki ng 130 pesos. Nung panahon mo talaga malaki yung 100. Oh, Malaki yung 130. 1940. Oo. Parang 2 milyon na yun. Oo. Investment na nga yun eh. Hindi, ganun siya. Kaya hindi ko na-realize natin na parang, ay, tangi naman yung 130. Tapos pagod na pagod ka sa buong araw kasi nagsiserve ka. Tapos ng 8 hours yun? Hindi, te. Ano yun? Kalahating araw yun. So, halimbawa, nag-umpisa ka ng alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ka ng hapon. Ganun. Hello? Kasi 24/7 siya eh. Bayaran na lang kita, tinong 120 ngayon. Yun nga. Kaya nga sinasabi ko, nung time na yun dati, hindi ko na-realize na hindi siya gusto. Yun, Pero kasi kawawa ko underage ka pa naman. Yes, Wala kang very option. true. At saka normally, di ba? Actually, nung panahon ko, hindi pwedeng magtrabaho kahit underage Pwede? ka. Yes. Unless may Basta may consent. parent consent ka. Pakitag po yung dole, guys. Hindi, nung Tapos, panahon ko talaga pa para meron. ma-confirm natin So- for the year 1983. Uy, hindi pa ako buhay nun. May isang babaeng naging may nagsasabi po dito na legal po yung pag-work. Oo nga, pero Kasi dati parang basta bigyan may na iba. parent consent Oo. ka. Tapos, Kasi naabutan ko na is 18 ka dapat mag-work. okay na ba? Ako Unless na. 16. Pwede mo na. Hindi, Ay, ikaw pwede na. 16. Basta meron kang parent consent. 15 ka pa lang noon. Kaya nga, ano lang naman yun, Pinay-claim parang family friend lang yun, ganun, pinasok lang ako, tapos na-short pa ako. So, pagkatas nun, hindi, kasi nga, syempre, di ba may itsura si bakla. Ala, Wait lang! Bakit Kasama yun? Wait Feeling lang! ko talaga. So, nung time na yon, pagkatas nun, nag-modeling ako. ala. Totoo nga. Modeling, ito na talaga Nag-modeling yung, ako. ano eh. Parang di nakabrief na. So, nag-modeling ako. So, nagpumunta ako sa mga go-see. Ang hindi ko lang na-experience is mag-print. Pero na-experience ko ang
Anong tawag nito? Alam niyo yung mga pupunta sa mga mall, tapos kayo mag-offer ng mga product. Modeling yun ka, mga model yun ka Mga ba? parang promodizer. Yes! Yan. Hindi promodizer, ano ka, Yung basta model ka, yung- promotional model. Oo, parang, So, na-experience kumbaga yung Marlboro, di ba Yes, parang may mga mga babae ganon. na naka-keme. ganun. So, sexy suit mo. Pero kasi, matangkad ako para Sagutin sa edad mo ko, di yung ba? tanong niya. Sexy yung mga suot Hindi, mo. dati kasi may mga pa-uniform. Ayun nga. Ngayon kasi, di ba, parang basta may, halimbawa sabihin natin yung logo, Marlboro nga, ganon. Parang kanya-kanya kayo kung paano nyo dadamitan yung sarili nyo. Hindi, ngayon may uniform pa rin sila pero puro sexy na O, yun. nung araw tayo hindi ganon. Kasi 1983. Basta halimbawa, oo. Okay. halimbawa, ako, merong isang conditioner na inano namin sa school. Ano ito nito, naka-pants kami, tapos naka-t-shirt kami na gano'n. Basta kailangan maganda ka, naka-glam up ka, gano'n. Nung panahon na yun, syempre si bakla, bata-bata pa kaya. Fresh pati. Fresh pa yung Kaya ako pa nun. lumaban. Kaso, yung mga kasabayan ko noon, halimbawa, di ba, kasi nga mag-go-see, yung tawag sa audition, go-see. Di ba mag-go-see ka, halimbawa dyan sa Eastwood. So, nung mga time na hindi pa sikat yung iba, basta meron dyan sa Eastwood. Punta kami doon. Tapos yung mga kasabay ko, sabi ko, paano yan nangihingi ng NBI? Sabi niya, pwede yung papagawa ka lang sa recto, papalitan mo yung edad mo, Oh ganyan. my God. Sila kasi matagal na sila nagmo-model, so hindi na sila nahihiya. Parang kaya nila magsinungaling na 18 na ako kahit na mga Kaya 15 lang falsification talaga na. sila. Ay, parang ang dami mong krimen na ginawa. Pwede na po Yun natin nga, siyang kasuhan. nung time na yon, natatakot pa ako sa ganun, kaya tinigil ko na siya. Kasi nga, yung mga kasabayan ko, parang ang lalakas ang loob nila na hahanaan. Bawa, napasok sila sa isang company na ganito, sila yung magmo-model doon. Pero malaki kasi yung kitaan. Halimbawa, sabihin natin na per day ang bayad sa'yo 1,800. Malaki na yun. Malaki na yun, During 1,800. that time. Pero, halimbawa, meron kang manager. Sabihin natin 600 yung sa manager mo, 1 na lang mapupunta sa'yo. Ganun Pero malaki siya. pa rin. Malaki pa rin nga siya. Pero hindi siya everyday. Halimbawa, sabihin natin, ano lang yun, promo girl ka for 2 weeks. Ganon. Ganon siya. Kaya yung iba, kahit mga bata pa, nilalakasan nila yung loob nila. Kasi nga naman, ilang araw lang naman ikaw mag-ganon. Kaya, yun na, nung pag nangihingi na ng mga NBI, ng mga kung anik-anik, natakot na ako, kaya hindi ko na tinuloy. So, Ano edad ka ba niya? 16 na. yes. Off to my next work. Ayan. Dami. is Jollibee. So, nag-fast food po ako. Nung panahon na to, magkano nung panahon mo? Hindi ko 300 maalala. plus? Te, hindi per day ang bayad, per hour. Huwag kang umarte dyan. Hindi ko Kasi na hindi matandaan. niya na-experience mag-ibang trabaho eh. Hindi ko na matandaan actually. 81? Hulo. Ano ba? Hindi ko alam. Te, yung ngayon 70 plus pa lang. Nasa 81. Wala, hindi ko talaga matandaan. So, nung panahon ko, ang per hour 15 ay pesos. 33 pesos. Ay, mga ganyan. 33, 32 pesos. So, ano ko nun? So, una, cashier ako. Tapos ayun na naman, Na-short na si naman. bakla, short na naman. Eh, medyo makati kasing kamay. Hindi ko alam, te, pero parang ang bobo ko. Hindi, te. Hindi talaga kababahan yun. May kakailan. Kailan ko talaga kakatiyan ng kamay yun, mami. So, Nagamit naman eh. Ngayon, medyo na-solve na siya. Nag-request ako na lumipat ng dining. Kasi nga, naiinis ako na short. Bawa na short ka ng 300. Ibabayaran mo yun. Takalta Eh, sa'yo. hindi ko alam na yung friend ko, Mm. alam niyo ba yung AC? Parang siya yung tagabigay sa inyo ng mga change. Halimbawa, may paging 500 na tag 5 pesos, di ba may AC gano'n. Friendly ko siya, kasi kabatch ko siya. Eh, matagal na siya sa nagpa-fast food. Tangina siya pa rin nangungupit, te. Kaya pala lagi akong short. Kasi syempre, nangitiwala ko siya sa kanya dahil friendly ko siya. Nanisi ka pa ng iba. At sinawraw-route mo pa dito. Totoo talaga yun. Nakalimutan ko na yung pangalan mo, pero ikaw yun, ate girl. Kasi, te, kung ano talaga yung pinapalit ko sa kanya, yun yung Sorry, we kulang don't ko. forget. Ganun. Yun. Kaya pala si bakla, pag naalabas na kami nang galing ng trabaho, Makakaluwag-luwag si ate. nililibre niya ako ng mga mangga. Makabawi-bawi man yan. Oo! Gusto Yun yung pala, mangga, te. totoo nga te, ang scramble, yung mga ganon. Yung pala, putang ina. Si bakla. Pera mo Siya na pala pala yun. yun. Yes. So, nung nalaman na doon, na siya pala yung nagkikeme, umabsent na si bakla, hindi na siya pumasok. Pero wait lang, going back, yung mga, yung short mo nung Kasi, te, di ba, bago nagwo-work ka ka sa wait lang, sa bakery. parang magka-relate sila. So parang hindi 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 talaga ako tao. naniniwala na yung si ate girl talaga yung kumukuha ng pera. Tangin Oo. mo talaga. Kaya nga nag-request ako na May mali doon. Naninisi ka ng ibang tao.
So, nag-request ako lumipat ng dining kasi nga parang Pero wala sayang na- yung sahod oo. ko. Butang ina, doon lang napupunta. So, nilipat naman nila ako ng dining. Ito yung nakakatawa na part doon. Di ba, kapag sa fast food ka nagtatrabaho, kailangan yung sapatos mo hindi madulas. Alam nyo ba yon? Oh, yes. Di ba? Kailangan, kasi nga, attitude ka, di ba? Hindi ka nagtrabaho ng iba. So, Kasi kailangan nga, yung work sapatos niya mo ay hindi talaga. madulas. Eh, syempre, wala pa akong pera ng time na yun. So, yung chinelas, hindi chinelas, yung sapatos ko, galing lang siya sa palengke, yung mga taga 150 Yung lang parang sa palengke. plastic. Yes, yung parang jelly. Di ba uso yun dati? Ganun na yung sapatos ko, nadudulas Yeah, ako, te. yun na nga. So, Nadulas galing ka, ako na feeling ko second nadulas floor. ka. Te, galing ako na second floor. Di ba dining na nga ako nito? So, ako na yung mga may hawak ng tray, yung mga nagbibigay ng pagkain. Te, dahil feeling ko napakagaling ko, tumatakbo ako. Nang ina, pababa ako ng hagdan. Te, dumulas ako. Napunta ako sa ilalim ng lamesa. Tapos tinulungan ako ng customer, te. Tapos Buti wala kang hawak. Wala nga, pero alam mo yun, dumaos doon ako papunta sa ilalim, te. So, sobrang awa niya sa akin, binigyan niya akong 15 pesos. Paano tayo? Kasi nga, te, naawa nga siya sa akin kasi nga lumusot ka ako sa ilalim. Alam mo yung pagkababa ko sa hagdanan, saktong-sakto sila pagkakalas. Sa exercise na ka talaga dati pa lang eh. O yun, te. Pero ang hirap kasi ng trabaho ng ano. Yan na nga. eh. Pero kasi, ang maganda kasi sa dining nga, tangina, hindi ka naghahawak ng pera. Tangina, hindi ka na short. Eh, pag doon, Eh, paano pag natapon mo yung pagkain, hindi babayaran? papalitan mo. Hindi naman, sa Papalitan ano mo. yun. Dalawa kasi yung klase ng pag sa, ano to? Intentional and Will or Parang skills. oh, will or skill. Hindi, te, pag sa fast food, dalawa siya. Ano ba yun? Yung, ano tawag doon? Hindi! Sabihin mo na kakain mo. Franchise at saka, Yung ano talaga. yung may-ari talaga, Oo, yung Jollibee may-ari talaga. So, doon ako sa may-ari ng Jollibee talaga, hindi ako sa franchise. Kasi Pag mahirap sa kasi, franchise eh. yes, Sobrang nagtitipid barat. sila lagi, yes. Hindi free yung food. Or- Hindi nyo alam, te. Diba? Diba? Sabihin mo Ate, na kasi yung siyempre. dati mong job. Charing. Kaya, ano siya, to? Kaya hindi sila matipid. Hala, nakikibasa, oh. San daw kayo? Replyan mo na. Hanapin niya yung bala siya dyan, maghanap Sabihin mo, wait lang, sikat na kami. So, yun yung, marami to actually. So, pagkatapos nun, nag-mall ako. So, alam niyo yung Toy Kingdom? Mami, work yung pinag-uusapan, hindi namin tinatanong kung namasyal ka sa mall. Gago. Yun Ay, nga. ano ba? Hala, kasi nga hindi nga ulit sa kanila yung ganun. Wala nga kasi sa Walang kanila taging ganun. Oh, yes. perya lang, te. Oo. Sabi niya kasi nag-mall ako. Nag-mall, may nagtrabaho sa Share na mall. lang. Ayan. Mm. So, alam niyo yung sa Toy Kingdom, yung, welcome, Toy Kingdom shopper. Ay, Nagganong ka? tagasalita. Yes. Oh. So, ang tawag doon, CSR. Mm. So, nung time na yun, 17 pa lang ako. Kasi nga, nung time nga namin, pwede ka magtrabaho kahit na hindi ka pa Mami, 18, ang dami mong basta. nilabagan no. Alam mo, may criminal ano ka, bonding Basta, case. basta nakagraduate Kaya ka ng siguro high natatakot school. ka kumuha ng NBI. Basta nakagraduate ka na ng high school, te. Pwede ka magtrabaho, basta meron kang parent consent. Ganon siya. Gamit na gamit yung parent ko sa Yes. nanay mo, ha? Dinadaya ko lang yun. Ayan. Hindi Eh, magaling sa hindi nanay naman- mo. Yes. Narinig niyo pong lahat yan. Sobrang dami Kaya niyang lang, nilabas. So, sa Jollibee po at SM. Patawad Para malaman po. nyo, hindi po totoo yung pirma ng nanay ko doon. Ginaya ko lang. Pero ganun siya dati, te. Basta meron kang parent consent, pwede ka So, 17 ako nung pumasok ako sa Kingdom. Toy Kingdom. Eh, kaso nga kasi sa Kasi di ka SM. binilan ng laruan ng nanay mo nung papasok na Toy Kingdom. Kaso sa SM nga, te, ano lang, ang tawag ito, 5 months ka lang. Ah. Unless, Hindi ko kasi alam. unless ma-regular ka. Unless ma-regular ka, forever ka na doon magtatrabaho. Pero, Grabe naman yung forever. once in a blue moon lang yun, na may mare-regular. Kapag sobrang ano mo siguro. So what if mo dun. pagkatapos ng 5 months, kunwari, pagkatapos ng 5 months, either i-renew nila or Walang renewal, X te. na. Kapag consignor ka, nire-renew nila na nire-renew, parang every 3 months, ganun, every year. Consignor, yun yung mga, halimbawa, ang hirap i-explain. Halimbawa ano ba yung mga ibang laruan? Yung Tomica ba yun? Yung Hot Wheels, halimbawa yung Hot Wheels. Ibang kumpanya yun na nakikibahay lang kay SM. So, pwede ka doon. Yon, pwede ako doon. Tapos doon ang ginagawa nila kapag nakakabenta ka, nire-renew yung kontrata mo. Kapag sa SM ka mismo nagtatrabaho,
5 months ka lang talaga. Either 5 months ka or mareregular ka. Ganun Pero lang. ano daw logic ng SM sa ganyan? Kasi mas maraming benefits kapag na-regular ka. Yung normal na tao, kaya nga gusto ng mga tao sa BPO kasi kahit di ka regular, may HMO ka na, may mga insurance ka na. Sa grabe normal na trabaho, walang ganon. Until now, ganyan pa din ngayon sa SM? Yes, yun nga yung pinaglalaban ng mga tao, di ba? Natanggalin na yung mga SM. endo-endo. Hindi, lahat ng company actually ganon. Sa Pilipinas. 5 months lang lagi lahat ng trabaho. Ang sad naman. Kaya nga, 'di ba? Yun yung pinapaano nila sa batas ngayon na matapos na yung mga yung end of contract, keme. Kaya nga 'di ba sa BPO, maingat tayo na kailangan hindi siya lalagpas ng 5 months kasi pag na 5 months na siya, wala na, hindi na natin pwedeng Wala nang in-unreg. bawian. Yes. Kasi nasa batas 'yun. Parang yung ganun siya. kinikwento mo kanina, charing. Kailangan, yes, very true. Ganon siya. So, pagkatas nun, nag-bench po ako. Nagtrabaho po ako sa bench. Pero hindi po kami naka-pek-pek shorts. Naka-pants Ang dami mo po kami. namang Oo, trabaho. te. Ang dami mo namang trabaho. Ba't kayo nakikialam? Sige na, inex mo na after bench. Nagkaroon ako ng Baka pag katrabaho. nag-explain, Oo, nag-story na haba. naman. Pero sa bench, ano lang ako nun, ang tawag doon, cashier at saka yung nagbibenta-benta, ganyan. So, no, Ang question namin, hindi na Wait na-short lang. ka ba? marunong na ako nito. Ayan. Marunong na ako nito. Ayan. Hindi, ano lang nagamot doon, na. Ayan, nagamot na yung kamay mo nun. Na-practice ko na. Ayan. Paano i-balance? Ganito pala, para di ka nahuhuli. Ayan. So, nung pagkatapos ko mag-bench, may nakatrabaho ako. Nagaling siya ng call center. Tapos sabi Ayan, niya, napa-call center na. Wait yes, lang. tinanong ko siya. Sabi ko, kuya, paano masok sa call center? Ganyan. Kemi. Sabi niya, wag ka na doon. Sobrang toxic doon. So, nag-vlog ko, kung malaki naman sahod, kuya. Yun, doon na po nag-umpisa ang aking Call buhay. center life. Sa call center. Anong taon yan? 19? Hindi, 85? Kasi nag-aaral pa ako nung nagtatrabaho ako sa Toy Kingdom at saka sa bench. Nag-aaral pa ako noon eh. Pinagsasabay ko. Pero kasi yung pag-aaral ko noon, kaya wala akong siya natutunan dun sa Comsci. Kasi nga, nung mga panahon na yun, parang playtime lang. Kasi scholar ako noon. Pero hindi ako scholar dahil academically inclined ako. Scholar ako kasi bago... Yung sahod daw ng pamilya niya tayo, sobrang hindi naabot na. Hindi. Bagong bukas kasi yung school. Di ba pag bagong bukas yung school, naghahanap sila ng mga scholar para i-promote yung school. Tignan mo, ang tanda mo na talaga. Eh, Nakapagpa-open ikaw din yung ng pioneer. Ganon. Tangin na siya. ikaw yung pioneer doon sa school. So, hindi siya scholar dahil matalino, ganon. Yung hindi mo kailangan may mga keep up na scores. Ang lala. Scores? Putang hinabobo. Grade. Scores. Grade. Ganon siya, te. Hindi ko kinaya nag-pioneer ka doon na. Wave 1. Wave 0 gaga. Oo. Wait. Naloka ako. Pero yun, ganon siya. So, para sa call center na ako and I've been in the BPO industry now for, ano to? Hindi ko alam. Decade ka na ba? 12 years. Oh, grabe. 12 years, yes. I just realized. Anong bang first company mo? Yung pinakaunang company, VXI. Tapos nakakatawa doon. Kasi nga diba, pinupurso ko mag-BPO. Kasi nga sabi nila, malaki daw yung sahod, ganyan, keme-keme. Eh, meron palang mga BPO company na hindi sila tumatanggap na 2 years lang yung, college mo. Ay, wow. Nung araw, kailangan college graduate ka. Totoo ba? Yes. Grabe, hindi ko na makapasok talaga ng inaabutan. BPO. Ganun, alam mo ba yun? Hindi. So, nung araw, ngayon kasi medyo binabaanan nila, di ba, kahit na senior high ka, high di ba? school graduate. So, dati, merong mga companies na hindi tumatanggap hanggat hindi ka undergrad na as in 4th year or nakagraduate ng college. Ganun dati. So, paano ko naman Sobrang taas nakapasok? sa sobrang, siguro antang ina nyo ha. Sasabihin na naman yung maganda ka. Ayoko Kasi na ha. totoo nga to. So, yung nag-interview sa akin sa initial interview, feeling ko either nagandahan siya sa akin or naawa siya sa akin. Naawa. Naawa. So, anong nangyari is, tinuruan niya ako. Sabi niya, sige, papapuntahin kita sa final interview mamaya. Ito yung mga itatanong sa'yo. Ganito yung mga isasagot mo. Ganito yung mga sasabihin mo. Yun, tinuruan niya ako ng lahat. Sabi niya, ganito mo sasagutin. Sige nga, tatanungin kita ngayon para mo sasagutin. Tinuruan niya ako kung totoo nga, seryoso. Tinuruan niya ako kung paano sasagutin ko, paano sasabihin Anong ko. kapalit niyan? Nagkita sila after shift. Pero yun, hindi ko lang kung naawa siya sa akin or nagandahan. Naawa nga, te. Naawa. Kami na nagsasabi. Tinuruan niya ako. Tapos, Nakausap ko yun. so nakapasa na ako and all, di ba? Pagkapasa ko, te, kung kailan di ba nakapirma ka na ng kontrata, normally, di ba? Oo. Tapos, saka ka pala mag-requirements.
Saka lang nila na-realize na 2 years pa lang ako sa college. Hindi ka pa. Hindi pa ako graduate. So, wala na silang choice. Tinanggap na nila. Kasi nga nakapag Kasi nakapirma na ako. Yes. So, siya ang naging dahilan kung So, bakit. ba't bumaba ang standard sa Yun. So, VXI, then, nag-IBEX ako. Ay, Bex, sunod? Yes. Kasi, Pangalawa mo pala yung IBEX. yes. Pero nagwalwal-walwal yes, pa very siya. Tapos Hindi, pero yun nag-grasshopper kasi, na siya. hindi, yun kasi yung unang IBEX ko. Yung nakilala ko Kasi kasi kayo. bumalik ka, oo, Yes. oo. So, yun yung unang External IBEX ka ko. na pala. Tapos, Kapal nag-aloric ng ako. fest. Nag-aloric ako, ano to? Nag-C3 ako, tapos bumalik ako ng IBEX, IBEX. tas Tapos, taas-as. hindi, nag-Google pa ako. Ay, oo. Oo. Nag-taas-as pa ako. Ay, somewhere in between nun, nag-fly by night pa. Meron ako pinasukan na, hindi ko alam na yun pala yung fly by night. Ano ba yung sabi ng fly-by-night? Yung mga, Yung mga hindi nagbabayad ng mga tax, yung Yung ganyan. ngayon mo. Hindi, iba yun. usually iba yung yun. mga accounts, mga accounts Hindi, nila totoo pa is talaga. mga, Ano kami, back office, ay, hindi kami back office, outbound kami, tumatawag kami na, oh, baka gusto mo pakabit ng internet, Ayan. ganyan, ganun, te. Mangsa-scam. Tapos kung saan nag-ano yun. Ay, scam yan? Oo, Oo. te. Tapos Scam wala siya. ka talagang ikakabit na Basta internet? ita-transfer ko siya Sobrang sa ibang illegal na talaga Sabihin, itong mga pag umuwi lang siya pinaggagawa sa akin, mo. ita-transfer ko siya. Tapos te, ang sahod namin nasa envelope. yo, construct. Doon ko nalaman na, Sorry. doon ko nalaman na fly by night siya. Aray ka. Kasi nakapapel yung ano namin. As in cash mo siya makukuha. Ganun. Tapos wala silang ID eh. Mm-mm. Ano lang? Wala yung nga. name card, name plate. Hindi, te. Para lang may badge lang. May binigay lang sa amin na badge. Tigil mo ako, walang ganon. Hindi, building pa rin siya sa may Ortigas, pero tago lang. Hindi ako naniniwala ng building Walang yan ha. badge yun. Feeling ko sa covered court Feeling kayo ko na. ang lock nyo lang is alam mo yung padlock tapos may number Ganun nila. nga. Ganun. Oo. Pero yun siya, Kaloka te. ka. So, somewhere in between, ayun, ano pa ako. Hindi ko na maalala Mga kung illegalities kailan. na naman. Hindi ko naman alam na fly-by night siya kasi ang laki nung offer. Sabi ko, pwede na to, ganito. Yung pala, puti. Fly-by night pala. Yun, yan siya. Sa BPO na ako. So, yun po ang storya ng aking buhay. Sobrang daming trabaho. Oh my God. Halatang 48 years old. Pero, hindi, Meron ka pang hindi yung nabanggit course ng ko- trabaho. Oo. Hindi, sideline ko. Sideline halay. Sideline Tuwing ko po Saturday yan night. Kapag ano. So, yung course ko, hindi rin siya planado. Kinuha ko lang talaga yun kasi nga during that time, parang yun lang yung option ko na feeling ko pinakamadali. Tapos dahil hindi ako mahilig sa math, yun yung kinuha ko. Putang ina, ang Kasi dami may palang word na math. science. Ayan, Ang exactly. dami niya palang math. Exactly. Ano ba? Ba't ko Kasi, hindi putang ina mo? akala ko noon nung pumasok sa computer science Grabe. is parang walang math. Akala ko din, puro ganyan. computer Pero lang kayo, major te. ang math. Doon talaga. Comsci. Gusto ko na umiyak ng mga panahon Panahon na na yun. deserve. Major ang math sa comsci. Ako nga Filipino major, di ba? Para lang hindi mag Kung anong... Ano pa ba? Anong mga advice nyo sa mga... Gen Z? Ba't Gen Z lang? Papasok ngayon sa Philippine workforce. Hindi nyo alam yon. Alam nyo ba na nagtako ko sa UMAC? Yun pala yung tawag. Kapag na dinawal pa tayo. Kami nga di nga namin alam po. call out lang ng Nung Wala po kaming di ba experience nagtako ako sa dyan. UMAC? Alam nyo ba yun? Nung nagtako ko sa UMAC, ang Saan tawag yung pala, UMAC? University of Makati. Paano ka na-invite? Doon tangina ka. Wala ka namang kinalaman Hindi mo doon. tayo tignan yung Facebook ko. Ano kita ko Hindi na yan? ako Yung nasa taas naniwala ka. Medyo nasasabi ko na Hindi parang, yung dahil sa taas-as. Na-invite lang talaga ako. Pero nung nasa taas bakit ka nga na-invite? Sa anong kadahilanan? Kasi gusto nila magtok ako sa mga kabataan. Kasi, Kasi I'm very, ang tawag doon, Ganyan ba yung tingin nila sa'yo? inspiring, yeah. kasi yung tingin namin sa'yo parang, Iba. I'm very inspiring. Siyempre, hindi nila kilala yung pagkatao ko sa social media. Hindi nila ako kilala. Nakakala nila I'm such a great leader. Pero ano ang ma-advise nyo sa mga kabataan ngayon na papasok sa Philippine workforce? Field. Philippine workforce. Kahit anong trabaho ba itong... Oo. In general In ba ito yung general, workforce? yes. Okay. Workforce kasi sa trabaho Oo. sa Pilipinas. Ang ina mo, sabihin mo na lang kasi sa mga magtatrabaho. Di naman ang mga Philippine mag-uumpisa sa workforce buhay. pamagi. Akala ko naman Philippine Air Force. Sabihin. Kaya sabi ko naman yung advice ko, hindi ko nga alam anong ginagawa ng Air Force.
Kanina. Tayo ibang level na nakabubuhay niyan. Wait lang yung babe ko. Iba na yung Mami, masasabi ng mga workforce ka sa'yo. ba kasi? Oh, yung mga mag-uumpisa na magtrabaho, Yung mga nagpaplanong nagbabalak magtrabaho, ayan, ganyan gusto kasi. nang magkatrabaho, ano yung pwede natin ma-advise sa kanila, gano'n. Huwag na po kayo magtrabaho. Ayan. Nakakapagod It's po a siya. trap. Yes. Huwag na po kayo maging adult. Charot. Pero, I'll start. Ay, ang arte. Sige. Sa mga nag-aaral ngayon, if you guys have the opportunity na i-continue yung pag-aaral nyo at meron kayong, ano na to? Yung parang pera pa na mag-aaral o may nagpapaaral sa inyo or whatever, I highly advise na tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo bago kayo pumasok mismo sa pagtatrabaho. Para ma-enjoy nyo yung totoong, ano na to? Yung pagle-level up sa buhay na, okay, ito pala yung nagpag-aaral, na-achieve ko makagraduate and all that. Kasi mahirap siya pag pagsasabayin mo. Pero kung wala kang option at kailangan mo siyang pagsabayin, I highly suggest na, ano na to? You take up a work na kaya mong pagsabayin yung pag-aaral at yung pagtatrabaho mentally. Kasi, Like pagiging pokpok. Kasi every night lang yun. yes, very true. Kasi, mahihirapan ka kapag mentally stress ka na sa trabaho mo, tapos, Magiging kailangan mo pang mag-aral. Oo, hindi nila lang. Ganyan yung magiging fest mo. Mukhang pagod. Kasi yung akin first batch. Ganon. Tapos, yung mga graduate naman na, kung ang passion nyo talaga ay yung course na kinuha nyo, i-pursue nyo yun. Mahirap siya, at nakakahirap siya. Totoo. Kapag yun talaga yung gusto mo i-pursue na career mo, pero ito, mahabang journey. Ma-achieve mo rin naman siya in the future. Mahabang journey lang. You just have to be patient about it. Kung yun talaga yung passion mo. Pero, ang daming pero. Pero kung financially, kailangan mo talaga magtrabaho, find something na you can still enjoy kahit na habang kumikita ka. Kung halimbawa, call center yung passion mo at gusto mo matuto ng customer service, gusto mo maging leader someday, go for it. Kung hindi yun ang passion mo at gusto mo mag-sales, gusto mo magtrabaho sa mall, magbenta ng condo, yung mga ganong peg, magbenta ng sasakyan, go for it. Tapos gawin, maging pusher pa na. Malapit ko lang pasukin. Charing. Basta mag-excel kayo, kailangan aralin nyo yung field na gusto nyo pasukin para in the future, yun talaga yung magiging way of living nyo, 'di ba? Kasi ang nangyayari kasi sa panahon namin millennial ka ba? Sa panahon. Millennial ka ba? Oo, Gen Z kamo. ka na, Baby diba? boomer. Kasi yung panahon namin mga millennials, dahil wala kaming choice kundi magtrabaho ng maaga, kung ano yung next na available na trabaho, yun yung Grab kinukuha lang. namin. So, in the long run, parang ayoko na nung ginagawa ko araw-araw, paulit-ulit na lang. Tapos maghahanap ka na naman ng panibagong trabaho. Hanggang sa hindi mo na mamalayan, 30 ka na, tapos hindi mo pala gusto yung ginagawa mo. Tapos saka ka palang mag-aano ng, hala, ito pa rin gusto ko maging trabaho. Pero hindi naman, Sayang yung panahon. pangit man pakinggan, yes, number one, sayang yung panahon. Tapos late na kasi syempre meron pang mga bagong batch na papasok, di ba? Na mas magaling, mas madali turuan and all. Ay, So yung mga Gen yun, Z. very true. Na attitude. Na mga ati. Na Charis. attitude. Charot. Pero yun ang suggestion ko. Ikat mo yun. Hindi. May mababash Para tayo ng malaman mga ng mga Gen Z na attitude ko. Mabash tayo ng mga Gen Z. Yun yung suggestion ko. Kung nasan kang nagpo-fall sa category na yon, pag-isipan mo ng maigi. Para in the long run, yun na yung, kung ano yung magiging trabaho mo, yun na yung magiging lifestyle mo talaga. And then eventually, magiging financially free ka na kasi nga, number one, gusto mo yung ginagawa mo, tapos nabubuhay mo pa yung pamilya mo at saka yung sarili mo. Nakakapagsangyupsal ka. Ayan. Once in a year. Yeah. Every 2 years. Every 2 years. Every 2 years. Yun ang akin. Go. Ako na lang. Pero some kind of related rin Ayun naman na nga, parang lahat kasi parang Dahil wala ka Tinalak naging trabaho. kung iisipin mo, di ba, parang tinalak na niya lahat. Oo, pero for Kaya me, kasi I sabi ko guess, mauna ako. you must be clear sa motivation mo. It's either it's about passion ba or practicality. Kasi doon lang naman siya eh. Kasi kapag medyo hindi mo siya na-identify, magiging unhappy ka lang. Yun yung dapat sa mo work matutunan. Malaman mo na sa sarili Yes. mo kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Kasi hindi naman lahat is well off, right? Like financially.
So, yun rin lang. And then kasi minsan ng kadalasang nagiging cause talaga kung ba't nagre-resign. Una sa lahat talaga is yung grabing high pressure ng trabaho. I mean, especially right now na very open ang lahat sa internet. So, lahat nakikita, nakakompare, may mga nagsiself-diagnose and all. Yung para magkaroon ka ng outlet, Yes. Yung kahit na hindi naman ka post-post, ipopost rin na nagiging malaking issue. So, para ma-prevent yung mga ganong bagay. para ma-prevent siya, dapat may outlet ka. Gawin Tsaka mo very na. important yung yung work-life balance. Sobra yan. Yun. Tsaka yung friends, actually. Oo, kahit nagpa-plastikan Oo, lang kayo. kaya nakaplastikan kayo. At least, di ba, may nasasabihan ka kung kanino ka naiirita sa trabaho mo. Charot. Ayun, kaya nagtagal si Venus because of friends. Kasi hindi naman siya magtatagal sa magtatagal doon kung hindi dahil sa friends, di ba? Kasi nga, kagaya nung explanation niya kanina or yung diniscuss niya kanina about sa work is, she started as a hopper In the industry. in the industry, pero Very naging bad at siya, nagtagal siya ng 7 years sa previous or sa most recent company niya. It's because of friends. So ayun, work-life balance lang, and then na-discuss naman na lahat. Ayun yung pinaka-advice mo, work-life balance. Pero And enjoy mo lang kung mahirap man, kasi karamihan ngayon sa mga, hindi ko naman inaano yung Gen Nilalahat. Z, oo. Pero karamihan ng mga Gen Z, Yung generation ngayon na lang, in Oo. general. yung generation ngayon, yun nga. Kasi karamihan sa mga ganyan, nagre-resign sila, it's because of mental health issue, whatnot, ganito, ganyan, stress daw sila. Well, walang madaling trabaho sa una. Pero kapag nasanay ka, Nakuha mo yung rhythm mo. oo, mabilis na lang siya. Kasi sila parang sumusuko sila agad kapag maghirap na. Kasi mag-resign nag-umpisa na. sila nung pandemic era eh. Ayan. So akala nila ganun lahat ng work. Pero I think everyone is slowly getting the hang of, how yung pagtatrabaho talaga na naka-onsite ka and kasi medyo na-lessen na yung option ng work from home and all, diba? So, feeling ko mag-thank you na sa lahat. Makukuha na. Oo. Yes. Ang pinaka-advice ko pala sa mga mag-uumpisa. Hindi, kung Ano yung advice magsa-start mo ka, kanina? hindi, yung kung magsa-start ka ng maghanap ng trabaho, at yun yung gusto mong apply na trabaho, prepare for it. yes. Mag-research Totoo kayo. Hindi yung Ayan. papasok ka sa interview Ayan. na hindi mo alam Kasi kung ang ano yung ginagawa- pinapasok mo, di ba? Ginagawa ko ngayon, nag-i-interview ako for final Oo, interview. yes. Karamihan sa mga nag-a-apply, bakit ka nag-a-apply sa BPO? Gusto ko lang po kasi malaki yung sahod. Di ba? Pero kapag tinanong mo ulit sa about BPO, ano nga ba yung na-expect mo na Understanding trabaho? nila. Kasi may mga customer service tinatag na sa representative, red flag eh. parang sasabihin to take in calls. Alam ko, customer service representative to take in calls. Ano pa? talaga? Oo. Ano pa ba So, yung alamin nyo literal na kung ano work? yung pinapasok nyo. Hindi Hindi nila lang dahil narinig, hindi lang dahil narinig mo na, ay maganda dito, ganyan. So, Ayan. alamin nyo kung ano yung pinakamayiging trabaho nyo para, yun nga, para babalik dun sa, hindi mag-resign ka kasi stressful Oo. pala, Correct. hindi pala yun yung ina-expect mo na trabaho and all yun. Para alam mo na rin yung pinapasok. Yes, very true. Tsaka para, ano ka rin na to nito? Ano yung parang muwabal sa pag-aaral ulit, di ba? Inaaral mo kung ano yung dapat mong gawin doon, ano dapat yung mga isasagot mo. So, prepare yourself para hindi ka rin mahirapan sa interview. At saka huwag kayong mag-expect ng malaking sahod kagad. Mag-hop muna kayo. Yun talaga yung advice ko. Wala Gusto pang ko malaking experience, sahod, pero hop, how hop. much yung expected Oo. salary mo sa sabing 25, Siyempre, 28. ano din yun, nakabasa rin yun kadalasan, ha? Nakabasa yun sa experience at Skills mo, Yes, sa kung skill ano set yung mo. i-offer mo. At saka marami True. naman kayong makukuha na na eventually, lalaki at lalaki pa rin yung sahod mo. Kaya, Gayahin nyo lang siya, guys. yes, very true. Mag-resign ka, tapos Tas bumalik lipat ka para external ka na mas malaki sahod. Pinagbabawal na technique yun. Ayan, Gayahin nyo. yan yung mga pinagbabawal na technique. Parang ginagawa nyo ngayon. Pero yun, ganun siya. Yun lang yung advice namin sa inyo. So, anything else? Wala na, yung voice over mo na. Yes. Yun lang naman. Thank you, guys. Tayo mag-post ka. Thank you for joining us on today's Adulting Chronicles. We hope you found our discussion insightful and our stories relatable. Always keep in mind, adulting is a journey, not a destination, and we are here for you.
If you enjoyed today's episode, don't forget to subscribe for more tips, stories about navigating adulthood, and please share your own experiences with us. We would love to hear from you guys. Until next time, keep embracing the challenges and remember, you've got this.